Yo, 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 mic check, mic check. Nandito ulit tayo sa aking reaction video. At syempre, alam nyo na kung ano ang aking unang gagawin. Ang bumate sa mga nagpapabate na bati ng bati. Yun, walain na natin to ha. Shout out kay Nanay Lolit. Uy, sa next video, Tito Shernan watching from Quezon Province. Rap battle number 1. Yeah. Nanay Lolit, shoutout po sa iyo. Pa-shoutout sa next video, Idol Shernan. Ron Eli de Silos po from Rosario, Cavite. Maraming salamat. Maraming salamat din sa iyo. Shoutout din pala, Boss T mula sa Manda. M-Site versus Apex na ang next. X-Apex ang next mo kasi history kapag ikaw ang unang nag-review. Ako ba ang unang magre-review? Hindi ako sure ha. Baka marami na. Idol pabati naman dyan. Ilalagay ko lang sa upload ko. Tricks Gaming. Salamat Idol. Yeah. Shout out dito. Joban Kayog from Mount Province. Oy, shout out sa inyo dyan. Ang lalayo pala mga nanonood sa akin. Lagi kayong manood ng video ko ha. At sana kahit papano yung insight ko nakakatulong. Reaction video boss sa aral na kanta ni Looney. May claim ata yun eh. Ito sa mga rap battle walang claim eh. Syempre, kaya ako nga ginagawa doon para kumita rin, di ba? O kaya, yung tumbang preso. Okay. Sige, pag walang claim, why not, di ba? Pa-shoutout naman, Idol, sa mga katulad kong viewers from Baguio. Shoutout sa inyo dyan, mga taga Baguio. Di pa ako nakakapunta ng Baguio. Gusto ko makapunta dyan eh. Kasi parang, pag naka-private car ka mula dito sa amin, parang 5 oras. Gusto ko makapunta ng Baguio. May mga tropa ba tayo dyan sa Baguio? Bigyan nyo naman ako ng idea. Saan maganda mag-check-in. Siyempre, yung makakamura, di ba? Pero maganda. Balitaan nyo ako kung saan. Gusto ko mag-Baguio. Shoutout dito Shernan, Raven Desiderio at shoutout po Boss Shernan Edsel po ng Sitco Masipag Magtrabaho. Shoutout sa inyo at wag na natin patagalin to. Ito isa sa controversial na naging laban noon. Hindi naman siya controversial, parang dito nagsimula yata yung mainit na Akata, no? So Poison 13 versus Akata. Maganda to. Simulan na natin. Let's go. Pinag-usapan na nila, pinili na nilang mauna si Akata. Pumayag naman si Poison 13. Pakinggan natin unang banat, Ahon 12. Akata. Let's go! Akata live on screen! That means good morning! This is a wonderful day! So there's another squatting na kailangang halongkatin ng stressful na brain. The name is Poison 13, isang feeling magaling but sa unang tingin, you can confirm na hindi siya okay. Kaya kahit ano pang gawin, ako man ay kanyang paglalaitin, still he can't fucking hide that he's in absolute pain. Alam kong nirequest mo ko kay Enigma, kaya agad ko nang nakita ang iyong makulit na intention. Easy chicken skin, ikaw ay squatting na naghahangad ng libreng therapy session. So let's begin. Deciphering pagkatao nitong si Ginoong Marco Lacson. Obviously, you're living a life with no meaning, kaya consciously, binansagan mo iyong sarili bilang isang lason. Since birth, ikay ganap nang ang kawawa. Galit sa earth pagkat maraming dinamit na pangangailangan. Iniwan ka ng iyong papa nang di mo man lang alam kanyang ngalan. Sabay, mangmang iyong mama, kaya nasadlak kayo sa kahirapan. Putang ina talaga. Para siyang si Joker na ano, no? Yung sinaunang Joker talaga. Yun yung nakikita ko na nagawa ni Akata sa karakter niya, putang ina. Kung hindi mo siya maaabot, para siyang si Makagago. Kung hindi mo maaabot kung bakit niya ginagawa yan, mababad trip ka eh. Pero ngayon kasi, parang si Makagago, nadetalye niya na kung bakit niya ginagawa yon. At si Akata, nasabi niya na rin kung bakit. Sa una, kung di mo gets, medyo mababad trip ka, hindi mo magugustuhan yung mga ginagawa niya. Pero pag tumagal, maintindihan mo na. Character ang isa sa mahalaga pag magko-content ka, character. But don't get me wrong, Marco Molila. Pareho lang naman tayong inabandonan ng sarili nating mga dada. Ang kaso, pinagkaiba yung nanay mong disgrasyada, panay landi lang. Sabay nanay ko, edukada. Kaya yung iyong mga alaala na puna ng pagkaalila habang kami nanatili sa ginhawa. Not a joke, just a fact.
Did you just say na arkitekto yung papa? Paano mo naman yun nalaman kung hindi mo nga siya nakilala? Mukhang yung story na Tangina. pinamanan lang sa kanya ng delusyonado niyang mama. Pagkat huli sa iyong galaw at mga forma ang isang verifiable na konklusyon na hindi lang basta iyong ama, kundi pati na rin iyong ina ang siyang source ng iyong na depresyon. Ang galing talaga gumamit ni Akata sa style na pagiging psycho. Talagang binabasa niya yung tao, tangina. Pag may nakita ako sa'yo na pwedeng ika-depress mo, tangina, sasabihin ko sa'yo yun. Maybe your bitch mom escape from Mariveles Asylum. Sabay siya'y nagpaantot sa mga naglalasing na tambay. At yun ang naging naratibo kung paano kanya nabuo bilang nakakadiri niyang panganay. Grabe yung imagination ni Akata kung paano niya binubuo tong sulat na to. Although, hindi niya naman talaga sigurado kung ito ba yung pinagdaanan ni Poison. Pero grabe yung nagawa niyang parang convincing na eto ka, eto yung magulang mo, eto ka, eto yung istorya mo, no? Putang ina, grabe yung imagination ni Akata dito. So stop blaming only the cock kung saan ka lumabas and begin getting mad din dun sa vagina ng kusang bumukas sapagkat di ka naman mag-exist if your mom is in her right mind before her pussy get crushed. Eh di sana di mo dinanas maging taong katumbas lamang ay trash. Tang ina. Eh. Yung nanay mong kulang-kulang Nararamdaman ko yung mga... Alam nyo kasi ang rap battle kasi pagka... Ako nung una nung ang rap battle, parang magaan lang sa pakiramdam, mga aasar lang ako. Ang ina mo, ganyan. In anything, in past few years, puro ganon. Pero habang tumatagal, eto, huling laban ko nun parang kay Sak Maestro. Bukod dun, yung mga huli pang seryosong laban. Alam nyo, nakita ko si Akata kanina umunat eh. Ang rap battle kasi ngayon sa mga katulad namin na medyo matagal na, ang bigat na sa loob pag may gusto kang sabihin hindi maganda. Alam ko, ako naniniwala ako dito sa kay Akata, may masama siyang dala, may masama siyang espiritu. Pero pag hindi siya si Akata, si Nico, okay na tao yan. So, yung karakter na Akata, meron siyang mga, kumbaga sa, isipin nyo to, imagine nyo to ha. Kumbaga si Vincent, may mga Black Dragon, may Black Dragon na dala-dala na kailangan niyang ilabas para sa kalaban niya. Ganun din tulad ako, yung mga nasabi ko kay Sak, ang bigat nun eh. Ang sakit nun para sa akin, tas sasabihin ko sa kanya, ilang buwan ko siyang iniisip. Ang bigat na sa pakiramdam magsalita ng hindi maganda sa kapwa, sa totoo lang. At nung nakita ko si Akata na umunat, parang, nasabi ko din, tangina, ang bigat kasi sa katawan niyan, sobra bad spirit yan. Negative yan na dinadala mo ng isang buwan. Kaya nung nakita ko si Akata na umunat na gano'n, tangina, nasabi ko din, gumaan ng bahagya. No? Ang rap battle sa ngayon, ako para sa akin, etong huli na ang bibigat na ng mga sinasabi ko, parang meron akong kailangan sabihin sama ng loob, hindi na siya maganda sa mental health, sa katawan, kaya minsan naiisip ko na talaga na ayoko na ng rap battle, parang gusto ko na nga lang magtrabaho ng ibang bagay no? Mabigat na sa katawan sa totoo lang pag tumatagal ka na sa rap battle. Ako parang 2014 ako nagsimula sa flip top, pero bumabattle na ako ng freestyle, magagaan lang naman ng freestyle noon eh. So sa flip top parang 2024, 10 years na ako. So bumibigat na rin talaga kasi paiba ng paiba yan eh. Mag-iiba yung damdamin mo pagdating sa isang bagay na ginagawa mo. Yung dating ako na komedyante lang, makikita nyo, may mga mabibigat na sinasabi sa kapwa. Nag-i-evolve yan eh. At hindi na siya maganda minsan sa katawan. At nakikita ko yung ginagawa ni Akata na may masasabi siyang hindi maganda. Inuunat niya parang, nailabas ko rin. Tangina. Mararamdaman nyo yun. Pag may parang negative na kasi yung mga ganung bagay eh. Isang buwan mong dadalhin yung mga ganun kasi sakit na salita, hindi siya maganda sa totoo lang. Sa adjustment, malaki din ang ambag sa yung personality fragment. Kaya huwag kang maging bias when it comes to your issues with attachment. Huwag mong isisi na lang lahat sa kung sino yung absent. Title ng iyong kanta, This is to Papa.
Puta! Kailangan mo grammar enhancement. Dinidis mo ba iyong papa pareho lang naman kayong palpak, men. You left your family behind kapalit ng kirengking na may 2 supling without thinking na after all of this shit, ikay iiwanan niya lang din. Ha! Karma's a bitch and you deserve it. Sa sobra mong stupid, you can't distinguish kung ano ang libog sa pag-ibig. At sa sobra mong toxic, you're entitled na iwanang paulit-ulit hanggang masiraan ka ng pag-iisip. So therefore, I conclude that after this feud, this poison will turn into gloom at walang darating na savior. You'll be in a dead loop kung saan pagsisisihan mo ang iyong mga nabuong behavior. And you never stop blaming the past while staring at your broken family picture. Tangina, naiko-connecta niya pa rin. No, why? Ba't naging Moko Jean at mimicry kanyang style? That's identity crisis, mga bay, pagkat wala nga siyang matinong father figure. Tangina. You don't want to be like your dad! Kaso ikay tumandaring may decision-making na sablay. Kaya hindi na ako magtataka kung bukas maalawa, magawa mo nang magpakamatay. I will fully understand your reason to commit suicide. At di kita babansagang hangal. Mas okay na nga siguro yan kesa iyong matunghayan epekto ng iyong kapalpakan sa mga tao mong mahal. O ano? Grabe yun. Time na? Ayaw mo na? Sakit na? Tuloy pa! Walang ya, walang ya. Walang ya. Tangina. Woo! Putang ina. Ang bigat ng mga naririnig ko kay Akata, no? Tangina. Woo! Woo! Talagang parang bad spirit na sumasanib sa iyo Parang ganoon Ah, grabe yung Akata dito. Amang, yung babae mong anak, mabuntis na lang agad pagsapit niya ng 13 anyos. And you cannot escape the fact na tulad ng iyong ama, nagawa mo siyang isadla sa pamilyang di mo kaya na maayos. You seek for therapy, right? Now, this is free psychoanalysis para sa katulad mong busabos. And remember that this is just a first phase at meron pang 2 rounds for me to give you more reasons why your life is need na ngang matapos. Tangina, rap battle slash psychological. Ay, nako. Psycho. Grabe. Round 1, Poison. Good evening. Good morning, good evening. Flipped up for real? Am I fucking dreaming? Am I here for a battle? Then who's this stupid-looking human being? Seriously, Arik? Who's this bobo na sa hapon nag-good morning? What you're doing is extremely boring and so annoying. Huwag mong sabihin di mo alam pagkakaiba ng umaga, hapon, gabi at tanghali. Offbeat ka na nga mag-rap, offbeat ka pa rin sa pagbati. Pero sige, good morning Nico. Kung feeling mo umaga na, di ko alam, ganito pa lang, maging ikaw mukhang tanga. Pag sinabing poison, gaya-gaya, putumaya ba? O yung dating minaliit nung lumaki, buhaya na! Para sa kaalaman ng lahat, yung round 2 ko kay Lanceta, hindi talaga para sa kanya yon. Kaya Lance, sorry sa'yo. Para talaga yon sa putang inang mata pobre na to! Hindi na nga namin kayo pinatulan. Kami na tong nagpaparaya. Pero pagtapos niyong kawawain, kami pa tong nagpapaawa. Marahil, Nico, maaring di mo alam kung ano ang mga posibleng mangyari dito dahil yung sinabihan mong sardinas lang ang ulam, lamang na sa'yo ng maraming ligo. Sardinas, ligo. Damn! Kasi kung pag-uusapan natin yung TF mo, meron akong naisip na wordplay. Okay lang na walang views yung video, basta
Malinaw na 4K. Tangina. Ganyan ka ba patingin sa iyo ni Arik? At yun ang masakit. Kahit magpalit pangalan pa ulit, mababang halaga pa rin nakapalit. Minaliit niya kaming mga taga Maribeles. Pero kita nyo naman, pag sinabing ka po, di pa rin maire-respeto. Kasi sabi niya kay Mastafid, yung gumawa ng music videos nyo, yung utak pang grade school, yung brain. Utak. Brain. Eh kung palitan ko kaya yung pangalan mo ng name? Akala ko ba wala nang banusag ako? Eh ba't masyadong corny, tol? Sobrang puta nitong Nico at pangalan mo, Nicole. Si Lance, papalitan ko ng Lensi, lalo na't ganitong naiinis ako. Yung Patrick, gawin nating Patricia. Huwag na lang pala, may namimiss ako. Yan ha. Lagi mo binabanggit yung mga nakaraan laban mo si Patricia ha. Hiwalay na sila. Pero tama na ang drama, ito'y aksyon na parang hold up. Mali ka ng tinutukan, estilo ko may halong combat. Wala nang social distancing, hindi lang to pang body contact. Talagang may tama sa ulo, itong siniko parang ombak. Itigil. Si Nico, parang ongbak. Si Nico, Akata. Putang ina mo. Grabe. Ang pagkakaiba naman dito ni Poison 13 Flow, nagrarap siya dito. Although, nagrarap rin naman si Akata sa part niya. Pero, yung kay Akata kasi ibang flavor eh. Alam mo yun? Ibang flavor yung pinapakita ni Akata. Ito ang rap. Lalagyan ko pa ng ibang bagong sangkap na bago nyo lang matitikman, which is yung pagiging psycho niya, no? Pero si Poison, pinapakita niya na tangina ganito mag-rap, ganun. Lumalamang si Poison dito sa nakikita ko sa flow, sa rap. Pero iba yung flavor ni Nico eh. At the same time, hindi naman tulog yung round. Mo na ang paglalahad ng kung ano-ano. Sulitin mo na lamang lahat ng to kung ako sa'yo. Suicidal ka na daw, kaya last battle mo na to. Huling botilya na lang tapos lason pa nakuha mo. Sa pagkakataon to, bibigay ko muna ng tabla. Pero pwedeng lamang ng slight si Nico. Kasi nga, si Akata kasi yung rap, nilagyan niya ng ibang flavor na nagmumukhang effective, convincing. Dahil nga sa pinapakita ni Poison sa mga battle niya, sa Facebook niya, pag may problema siya, nagbumukhang putang ina mo, eto ka, ganon. Alam mo yun, nabibigyan ng ibang, ng masakit na anggulo ni Akata at nabigyan ni Akata ng ibang flavor yung rap na hindi, na parang siya lang ang gumagawa. Sa totoo lang, si Akata lang ang gumagawa ng ganung style. Si Poison 13 kasi given eh, kung gaano agaling siya mag-rap battle eh. Pwedeng tabla or pwedeng konting lumamang si Nico dahil sa bagong flavor na binigay niya sa rap battle. Anyway, round 2, Nico. Jolly Spaghetti, meatiest, cheesiest, Oy, nagutom tuloy ako. sarap kaya kids' favorite na walang katulad. Ayoko niyan. Game. Wak! Utang ina. Nagpakita ka ng ganong klaseng rap na sasabihan ka lang ng wak. Ano yun? Alam na nga yun. Cut! Doon tayo sa... Ayun na. Akata Therapy Phase 1. Aking nilarawan pinagmulan ng iyong kalungkutan. Now we're in the second phase, man! At ito'y nakalaan sa iyong mga nakakasalamuhat na saan ka sa kasalukuyan. Pagkat malaki ang impact sa utak ng mga taong nasa paligid at sa kung saan ka nakalugar. Kaya, tell me who your friends, and I'll tell you who you are. 'Di ba? Naipasok na sa rap battle kung ano yung nire-reseta ng mga psychology. Naipasok niya. Grabe.
3GS. Yan na. Third generation supremacy. Battle Rap Authority, yun ba ang inyong concept? Maging grupo ng may malulungkot na childhood memories na nakadevelop ng inferiority complex. The more, the merrier! Kaya kung sino-sinong baguang tulongges ang tinatarget nyong prospect. Every outing, trauma bonding, mga loser na tanging goal ay mag-dominate sa mga contest. You left Maribeles to join 3GS because you think that fame, money, bitches are here. Then suddenly, nung ikay dumating, panay sunog bag at bagong kaululan lang din nag-appear. Mas pinili mo mga kilalang squatting pagkat di mo naisip na si Gerald M ay magkakakarir. Oo. O nga pala, sa mga hindi nakakaalam, si Gerald M at si Poison 13 ay magkaibigan. Parang sa pagkakatanda ko sa kwento ni Poison 13, parang magkababata sila. Basta solid silang magkaibigan ni Gerald M. Yon. Tuloy natin. Witness how is succeeding. Putang ina mo, balik Maribeles ka na ulit. Eh di, banding na naman kayong muli ng yung parang JD. Pag yung bayan nyo nasa lanta, picture, sabay post sa FB habang nanlilimos sa madla. Mga nagmamakaawa na lalaki ng ngiti sa pagmumukha habang naliligo sa tubig ng baha. Mga squatting na tuwang-tuwa habang nagtatampisaw sa ihi ng daga. Mga nakakadiret, nakakabwisit na kontaminadong basura. Mga yagit na nagsisigamit ng bitch na may iisang itsura. Nagpapakaastig pag-iisip 3GS drip, mga formang baduy ang postura. Mga buraot, sagig, panay, pagpapasagip, mga produkto ni Enigma. So, ginagawa talagang market ni Akata dito, magbanggit. Kasi uso naman dati yan eh. Yung mandamay ka ng ibang tao. Para issue, literal. Malaking ano yan eh. Malaking impact yan eh sa rap battle ngayon eh. Pero may mga gumagawa naman na hindi gumagamit ng ganyan. Isa sa malaking halimbawa nun si GL, hindi siya masyadong, halos hindi siya gumagamit ng ganyan, pero ang lakas ng sulat niya. Tangina, huwag niyo nga sisihin yung 3GS. Bakit mo kung na yung Lika? Tangina, wala namang conspiracy sa likod ng battle rap at fuck you pa rin sa ayaw maniwala. Iyak pa, Enigma! Tingnan mo nga kanilang ginagawa. Mga influencer na walang alam nagpapakalat ng kamangmangan. BDS na squatting. Mahirap na anti-poor. Ano yan? Duality of man. Duality. Mga nabubuhay sa di malamang dahilan. Ultimo prinsipyo at paninindigan kinalilituhan. Mukhang mga walang balak, tigilan kanilang paggagamitan. Pimpinsan, si Jonas inyong tinabla at iniwan. Mga walang pakialam porket mas bumenta tandem nila ni Lipcram. Tapos nung namatayan, biglang kunwari kaibigan. Wala ba talaga kayong natutunan sa pagkamatay ni Lil Chan? Matutunan? Sige, tuloy natin. Anong natutunan? Siguro dahil, ano ba? Ano bang tinutukoy niya doon sa natutunan? Tuloy natin Hindi ko magets eh. Speaking of Lil Jan, rest in peace. Pero talagang nakakatawa. Di ba't bago siya lumisan, siya'y tinablan nyo pa. Tapos nung namatay tong mga artista, may paiyak-iyak pa. Akala ko ba mga ganap na siga ba't dun sa pumatay sa inyong tropa, wala kayong nagawa? Ayun, alam naman na to ng lahat eh. Yung tinabla nila ni Lil Jan. Hindi. Ang naging issue lang naman nun, yung sa amin ni Lil Jan,
Kasi si Liljan, ano kasi, maloko talaga yung tao na yun eh. Alam mo yun? Meron kasing isang pagkakataon noon na tuwing magsusumbong sa akin si Liljan, kahit sino pa sinusumbong niya, nagiging kaaway ko kasi gano'n ko kumahal yung tao, tsaka solid talaga kami. Kaso one time, nagsimula yung pinaka-inis ko sa kanya, yung sa bahay Katay na may binuo si Abaddon na event na hindi namin alam, tapos may kasosyo siya na vape. Tapos kinumpronta namin, ba't nandiyan kami? Hindi nyo man lang kami sinabihan. Tapos sinabihan ako ni Liljan, tangina, parang ginagago yata tayo ni Abaddon. Ganun. Post mo, parang sabi niya, i-post mo yung, chat mo yung vape owner. Ang inang gago yan. Ganun. Pag-away ako, kasi paandarin ako dati. Hanggang sa nakaaway ko yung vape owner, nag-post pa ako noon, tapos sa social media nag-aaway kami. Tapos kinabukasan, nakita ko kasama ni Liljan, yung vape owner, gagong puta. Di sobrang bad trip ko, putang ina. Dumating pa sa point na nag-away kami nun sa Makati, tapos, ayun. Pinablatter ako nun yung vape owner kasi nga nagpaputok ako ng baril sa Makati kasi akala ko siya yung nasa kotse. Event yun ng The More The Merrier, guest ako nun sa pagkakatanda ko, sa paalam ko kala Mike Kalaluni. Tama ba? Na hindi na ako tatagal kasi may hinahanap ako. So ayun, tapos nagsusumbong sa akin yung mga tropa, hindi ko nababanggitin yung mga pangalan. Maraming MC nagsusumbong sa akin na tayo si Liljan, nagchat sa asawa namin, gano'n. Kaya parang sa isang battle yata noon, nadamay ko na disco si Liljan ng asawa ng may asawa. Kasi nagsusumbong sa akin yung ibang tropa, chinachat daw ni Gago. So nasabi ko dahil sa sobrang sama ng loob ko. Tapos tumagal yung galit ko sa kanya ng taon. Hanggang sa hindi ko napapansin, buwan-buwan ako sinusuyo ni Liljan. Tapos noon, ayun, nabalitaan namin na may nangyari sa kanya na sa sa Imus dahil may kasama siyang babae, parang gano'n. At doon ko na-realize lahat na tangina, kung pinatawad ko to, makikinig sa akin to eh. Gano'n. Masakit lang kasi tiniis ko siya eh, tiniis ko yung pagkakaibigan namin dahil lang sa sama ng loob. Buwan-buwan ako sinusuyo ni Liljan. Totoo lang, maraming chat sa akin yun na, yaw, miss na kita, patawarin mo na ako, ganyan. Binaliwala ako yun. Tapos, siyempre magba-birthday pa ako nung nawala siya po. Kaya sobrang sakit. Kaya nag-tribute kami. At wala akong nakikita masama kung umiyak man kami nun. Wala ganun talaga eh. Tsaka yung, ano ba sabi ni Akata? Walang nagawa sa pumatay sa kanya. Ano ba huling balita namin? Kasi parang dalawa yung lumalabas dun sa parang may babae siya na may kalaguyo din o tapos yung bata na pinakulong niya na nagchuchongkay sa tapat niya. Parang mga ganun, mga ganung naupa kasi sila nun sa Imus eh. Parang ganun yung mga issue nun. Hindi na namin mahahabol. Yung pulis nga hindi maasikaso kami pa. Pero anyway, anggulo ni Akata yan. Nagmumukha siyang convincing kasi based sa nakikita, kung ano lang yung nakikita sa social media. Magkakagrupo lang ba talaga kayo para sa mga mag-ambagan? Si J. King hanggang ngayon nasa kulungan. Ba't di kayo dun mag-ambagan? Yun lang. Sa mga hindi nakakaalam, sasabihin ko na. Hindi namin pinopost yung kay J. King. Pero habang nasa loob yan, tinatawagan namin, nagpapadala kami ng pera. At sino pa ba yung nag-champion? Si Pistol, nanalo sa sunugan, nagbigay. Halos lahat nagbigay pero hindi na namin pinopost. Mukha lang talagang wala kaming ginagawa. Kasi si Enigma, yan, pag tumutulong yan, hindi na nagpo-post. Kami mas pinili namin na hindi na i-post. Pero alam ni J. King yan. Yung sa kanya, hindi namin siya pinabayaan. Mahal na mahal namin yan. Oo nga pala! Boss Shernan fully supports the war on drugs. Kaya para sa kanyang pulpol na political views, si Hoda ng Magdu sa inyong Brad. Takot ba kayo doon? Pues ako hindi. Alam ko, may mali ako kay Shernan, pero hindi ko inuurungan. Pero para meron pa siyang extra income, pakisabi na lang na doon kami sa URCC magsuntukan. Eto, isa pang trivia. Ito marami na namang kukuha ng clips na to. Putang ina. Kikita na naman kayo dito sa issue na to. Alam nyo ba, yung sa URCC na yan, may nag-message na sa amin. Isa sa mga host ng rap battle dito sa Pinas. Tumawag sa akin. Shernan, gusto mo bang
May beef kayo ni ano, 'di ba, ni Akata. Naghahanap ang URCC na maglalaban mga artist. Sabi ko agad, puta magkano bibigay niyan? Parang ano lang yata, mga 50. Sabi ko, puta yun na 50,000, kaya kong kitain sa isang video yan. Tsaka ayaw kong pagkakitaan nyo yung away namin. Kasi mas gusto ko yung away namin ni Nico, personal gagawin. Sabi ko, pagkakitaan nyo pa kami. Kung saan man kami mag-abot niyan, amin na yun. Pepera pa kayo sa amin. Ayun yung sinabi ko. May nag-alok na mag-URCC kami, pero tinanggihan ko kasi pagkakakitaan pa yung beef namin. Yung away naman namin ni Nico noon, personal na yan eh. Sinabi niya nga, alam niya may kasalanan siya. Pero syempre, nagbabago ang ihip ng panahon. No? At nasabi ko na rin ito nung nakaraan. So, tuloy tayo. Papaliwanag ko lang sa'yo pero dahil bobo ka, baka hindi mo pa rin maintindihan na ang pagiging squatting ay hindi kawalan ng pera o bahay na matutuluyan. Ito'y tumutukoy sa pagkatao, pag-uugalit, kaisipan. Kaya hindi porket nakabili na kayo ng bahay, nakatakas na kayo sa nakaraan. Kayo ang mga putang inang dahilan kung bakit yung mga subdivision ay nadudumihan. Ano? Masaya ba na maging kilala na sa tuwing malulungkot ka, magpo-post ka sa social media upang manghawa ng iba? Ayan yung ano na, ginagawa na ni Poison. Ayan na. Mukhang eto na. Pupunta na siya kay Poison. Kasi itong mga huling sinabi niya, hindi siya para kay Poison eh. Parang tawag nito, marketing para mas mapaingay yung battle. Wala ka man lang bang pagsusuri man lang sa epekto ng yung katangahang ginagawa? Sa dami ng sayo, tumitingala, magpapakita ka lang na nanghihina ka? Ang gandang punto noon, di ba? Kasi syempre pag may pangalan ka na, ang daming umiidolo sa'yo, tas makikita ka nila, ganyan ka pala kahina. Samantalang ang lakas ng tingin nila sa'yo. Kasi ang isang idol ay parang isang superhero yan eh. Tinuturing nilang superhero o karakter. Parang kunyari, ito yung Goku ko, ito yung Naruto ko. Tapos magpo-post ka ng kahinaan. Magandang punto yun. Paano na lang pala yung mga sa'yo'y naniniwala kung bukas makalawa, mabalitaan nilang nagbigti ka na? Wala. Tuloy pa rin ang buhay nila. Isang linggo lang. Yung mga nagmamahal sa'yo, sandali lang iiyak. Pagkatapos ng isang linggo, buong mundo kakalimutan ka na. Yung mga rapper at fans magpo-post ng RIP Poison 13 para lang makakuha ng likes. Sabay yung mga kagrupo mong squatting, magsasalita lang pag meron ng 500 viewers sa live. Lip cram. Si Lip cram gagawa. Tapos yung nanay mo makulit, makakaisip ng malupit na racket. Magdadrama siya sa internet dahil sa kakulangan niya sa budget. Sabay sa iyong libing, magpapaikot pa siya ng basket. Sabay online, magpo-post ng GCash number katabi ng iyong casket. Cut! Cut. On the second page. Because this subject is completely out of place. Kabog ng heart rate, mistulang heart base, mental state niya hindi na nga safe. But my devil says to drive him more insane. Because this is what Arik pays. Push Poison to kill himself to end his pain. Alam mo ba kapag nagpakamatay ka, yung suicide issue, Anigmas revenue kasi million views yung mga flip-top videos. Okay. Sa pagkakataong to, na ano ko na kung bakit ang daming gustong mapanood si Akata ng battle. Kasi, ang laking factor talaga pag nakakarinig ka ng chismis eh. Mga ganong issue. Pero, yun nga, yung mga sinasabi niyang ibang issue for the hype eh. Para pampaingay lalo, pampaviews. Maganda yung style ni Akata sa totoo lang. Pero, marketing talaga yung ginagawa niya, no? Pampaingay talaga siya. So, ayun. Malakas, pero titingnan natin yung round 2 ni Poison. Although, ang round 2 ni Nico ay dulo at
unahan at dulo, yun yung pumukol kay Poison. The rest, binanggit niya na kami, 3GS, Enigma, sino pa ba? Tas more on problema ng isang tao na naikonekta niya pa rin kay Poison. Pero ayun, Poison 30, pakinggan natin round 2. Mr. and Mrs. Nakor. Anong na-choke? Mr. and... Ay, Nachor. Okay. Salamat sa pag-correct. Mr. and Mrs. Nachor. Kung maayos kayong magulang, bakit ubarubal? Okay lang sa inyo na yung anak nyo ganito kakupal? Anong klase kayong magulang? So feeling nyo magpapaapi ako? Kinonsinte ang pangmamaliit, ang pangit ng pagpapalaki sa'yo. Sa labis mong pangmamata, sarap dukutin ng iyong eyeball. Ilang beses nang nirambol itong Nico, di pa rin to naging icon. Iba to Nico, sa icon. 3DS, ito yung latest mga idol. Mas maraming magnanais dun sa 13, parang icon. Kasi ang damn. iyong pagiging bobo, parang logo ng Apple lang sapagkat makikitang nabawasan ng konti, wala namang kumakagat. Oh, Kaya damn. palit ng karakter para magbago yung laro. Mas okay nga namang tawagin kang baliw kaysa mabansagang bano. Para maging angat ka rin, pinagsabay mo ang maging tangat praning at ang pag-asa'y dumating yan sa dating walang dating. Well, congrats sa iyong karir at sa sariling mundo mo. Dahil pagbaliw ka na, mga pantasya mo'y magiging totoo. Biglang nag-iba ang ihip, yan ang di niya akalain. Napapaikot niya yung pan, ang dali niya lang daragin. Aba Nico, yan lang yung sayo, amihan ang sa akin at ganap ka ng... Aba Nico, yan lang yung sayo, Damn. amihan ang sa akin at ganap ka ng baliw ngayong nahipan ka ng hangin. Damn. Maraming punchline dito. Yung kay Nico kasi ang sakit pakinggan, no? Round 2 niya, ang sakit pakinggan. At damay kung sino-sino. Market para umingay lalo yung battle. Pero yung ginagawa ni Poison, rap. Ganito yung rap, punchline, setup, punchline, ganun. Gandang laban. Presidente ng Central Luzon, abay ang daming nauto niya. Kalaban niya, sardinas lang, tanging ayudang nakukuha. Kung leader ka sa lakaran, ba't di ikaw yung nangunguna? Kung ikaw yung namumuno, pues ako yung namumunga. Oh, damn! Namumunga, punchline. Tang ina. Wordplay. Kung ikaw yung namumuno, pues ako yung namumunga. Mga ninunumoy, nakadiskubre ng apoy. Makinig mga utoy, sila'y natutong magluto para lang magpatuloy. Selebrasyon sa pagkain, naging maagang abuloy. Unang taong namatay para yung lason matukoy. Kaya wag mong iyabang yan kung ayaw mong mapasakan ng bungo. Nadiskubre nilang apoy, di ka napasahan ng sulo. Nilamon ka ng depresyon. Kaya nagkunwaring baliw, kunwari lang din ang saya sa pansarili mong aliw. Di mabanaag sa itsura mong pinagtatawanan. Walang mukha ang depresyon, kaya pinangatawanan. Tang ina. Oh, damn. Malakas. Ang ganda ng punto ni Poison dito. Although, sobrang haba nung round ni Nico eh. Kaya para sa akin, ibibigay ko yung round 2 kay Poison. Maganda yung mga punchline. May mga sinasabi na kasi si Nico dito sa round 2 niya na hindi naman para kay Poison. At hindi ko siya nakikitang makakasugat kay Poison. Nagiging marketing na lang siya para umingay yung battle. Pero round 1 lamang ng bahagya si Akata kasi binigyan niya ng flavor yung rap. At the same time, naipukol niya yung imagination niya na patungkol kay Poison kung ano yung pinapakita niya at kung ano yung nakikita sa social media na convincing talaga. Although maganda yung ginawa ni Poison, rap battle, round 1, pero lumumang ng slide sa round 1 para sa akin si Nico dahil ibang klase yung style niya. Pero dito sa round 2 para sa akin, Poison 13, malaki ang naging lamang dahil lahat patungkol kay Nico, maganda yung setup, punchline,
sunod-sunod. Marami siyang magagandang punchline dito. Pero yon, round 1, konti. Nico, round 2, lamang si Poison. Mas lumamang si Poison. Round 3, let's go. In big time, you can Yun o. collect big time crypto Meron siya tokens. agad. It's real fun and easy. You can collect the big time token. Nagbanat, pakinggan natin. Round 3, Nico. Nakakalungkot naman yung buhay mo. De, joke lang. Parang batang ano yun, no? Yung mga sa laro. Mas magaling ako sa'yo. Talaga. Wala akong pakialam sa totoong buhay mo. Good morning, Flip Top! So we're here at the end of Akata Battle Rap Trails. And I just have to do this only for the sake of my beloved fan base. I don't even care anymore if this league is into its last days. Ako mismo, ayoko nang magstay because for me, this is a whack place. The practice is very unhealthy para sa aking mental space. I'm into inner peace already at ayoko na sanang mag-produce pa ng hate. But every time I see these stupid MCs, hindi ako makarelate. Umuwi na lang ako na aking energy drain and for me to recover, I need to rest ng 1 linggong straight. Kaya wala na akong pake kung after nito ako inyo na ipa-deport. Diba, napansin niyo yung round 3 ni Nico na parang ayaw niya na rin ng mga ganito kabigat na sinasabi niya. Kasi sa totoo lang talaga yung mga sinasabi ni Nico, parang siya nagdadala ng negative energy pa, tapos ilalabas siya sa rap battle. After ng rap battle na yun, magana siya. Basta iniwan ko na yan, ito na yung masamang bagay, inyo na yan, tanginan nyo, bahala kayo, paano nyo tatanggapin yan? Flip Top, kadiri kayo and there's so much evidence to support. Pero kahit ganon, let's give credits to Arik na siyang todo nag-effort. At kayong mga hampas lupang MCs, just make sure na masulit nyo na lang itong Enigma's Last Resort. I feel disgusted every time I'm watching this game. You are the reason why being a Filipino is nothing but a shame. Kayong mga maledukadong nanatiling battle rap slave doing everything for fame while a Chinese man is getting paid. Reality check! 17 na ang iyong tinalo dahil sa sipag mong magtrabaho. Magpuyat, gumawa ng mga berso at magdamag na mag-ensayo. Kaso, ano nga ba talagang napala mo? Bakit parang walang pag-asenso sa kabila ng pagbabago? Mukhang nakatulong lang iyong mga panalo upang papagtakpan mo ang iyong lungkot na pilit mong tinatago. Sa gantong part, alam mo, medyo hindi ako sang-ayon sa sinasabi ni Akata, yung tungkol sa pagrarap na nagpo-focus ka na lang sa rap, parang dito mo na lang tinutuon yung buhay mo. Hindi. Ang rap ay masarap, masaya. Kasi to express, hindi lang naman ang rap battle, part lang naman siya ng hip-hop o rap Pero yung talent na rap, malaking bagay yan. At isa yan sa nagpapasaya sa marami. Although, ang nakikita ko dito, pinupunto kasi ni Akata dito, kung yung parang, ikaw focus ka masyado sa rap, tangina mo, pinahirapan mo yung sarili mo. Binibigyan niya ng negatibong side yung pagiging rap battle. Pero sa totoo lang kung mga bago kayo masarap mag-rap. Masarap mag-rap, depende na lang sa inyo kung paano nyo siya dadalhin. Okay? Pero tuloy natin, yung sinasabi ni Nico. Ulitin ko ito yung mga negative side na nakikita ni Nico at battle rap to, lahat pwede niyang sabihin. Pero malamang, after neto siya ay happy na naman pagkat may 20,000 na kitaan na mauubos lang sa loob ng 1 buwan. Yung buhay, talagang ganyan kapag yung money language di mo maintindihan. Kahit anong kita mo ng pera sa kahirapan, hindi ka na makakaalis dyan. Ganyan talaga kapag ang tao walang focus tapos hindi pa nakapagtapos. Ultimo, simpleng pag-perceive sa assets and liabilities. Inaasa pa sa Diyos. Kaya malamang, edad 40 ka na, bumabattle ka pa rin.
Tatanda ka sa eksena pagkat ito lang ang kaya mong gawin. Ito yung ito yung isang sa pulo, lagi ko sinasabi to ha. Wala pa tong laban ni Nico. Lagi ko sinasabi sa mga pulo MCs. Wag ninyong asahan ang talent o ang rap na magpayaman sa inyo. Kailangan habang ginagawa nyo tong rap, meron kayong magandang trabaho, stable na trabaho. Kasi unang-una, yung iba nagra-rap para yumaman. Isa yan sa sinasabi ni Akata na totoo. Pero, paano kung hindi ka mapayaman ng hip-hop? Sisisihin mo yung hip-hop, sisisihin mo yung rap, tangina mo. Nagugul ako ng ilang taon sa'yo. Tangina, inahalay ko buhay ko, ba't hindi mo ko minahal, ba't di mo ko binigyan ng magandang buhay? Unang-una, nakiusap ba yung rap sa'yo? Sinabi ba ng hip-hop, "Oy, rap ka nga. Mag-rap ka para sa akin kasi hip-hop ako eh. I-adapt mo ako." Nakiusap ba sa'yo yung hip-hop? Sinabi ba ng rap sa'yo? Sino ba yung rap? Sino ba yung hip-hop? Sinabi ba sa'yo yan? Binulungan ka ba niya na, "Mag-rap ka para sa akin"? Hindi! Kung sino man yung mga nagra-rap ngayon, ginusto natin to kasi masarap mag-rap. Kaya wag na wag nyong iasa yung pagyaman o pag-asenso sa hip-hop. Gawin nyo, dapat meron kayong magandang trabaho, o magandang pagkakakitaan, at gawin nyo, pag rest day nyo, pahinga nyo, mag-rap kayo. Ang pinaka-bonus nyo sa sarili nyo ay to express, mag-rap kayo, masarap mag-rap. Ha? Huwag nyong iasa ang pag-unlad sa rap. Pero kung iuunlad ka gamit ang rap, napakasarap kasi kumikita ka gamit talent mo. At iilan lang ang bibiyayaan yan. Ngayon, kung bago ka lang, at ang tingin mo sa rap ay pagyaman, wag. Mag-rap ka dahil gusto mo. At the same time, magtrabaho ka para sa sarili mo. You already surrendered your life to Enigma's machine. Ikaw ay property owned. And your owner is exploiting your suffering. Ito'y poverty porn. Sige, compute ng iyong mga kinita sa iyong kada laban. O baka sabihin mo na, hindi mahalaga ang sweldo basta mahal mo ang iyong pinaghihirapan. Kung yan nga mismo ang iyong prinsipyong pinaglalaban, pues congrats! Isa kang ganap na positibo sa katangahan. Gago. Inaabuso ng lantaran iyong Inaabuso ng lantaran iyong kamang mangan. Aabutan ng ilang libo para sa trabahong isang buwan. Araw-araw mong kaisipan, buhay ng iba ang siyang laman. Iniisip mo ng isang buwan, di ba tila isang buwan mo na rin yung pinagsasalsalan? Sa isang banda dito, ito yung naging way, no, para tumaas talaga yung talent P sa battle rap. Naging way to itong ginagawa ni Akata, yung pagtira niya kay Enigma na talent P, yung ganyan, nagkikita ka sa battle rap ng gantong halaga. Pero ako kasi nagsimula ako sa flip top, ang unang talent P ko dyan is 1-2. Laban ko kay Pistol, sumunod, 1-5, 2-7. Kasi ako, tumungtong lang ako sa flip top, okay na ako eh. Tapos, nag-isip ako ng ibang paraan. Ngayon, kasi nakuha ko na yung attention nila sa flip top eh. Gumawa ko ng ibang paraan paano pa ako makakapagpapansin sa iba. So, para sa akin, win-win situation. Nung nagsisimula ako, hindi man ako nakakuha ng ganong kalaking talent P, pero nakuha ko yung atensyon ng marami at nakatulong siya sa labas ng battle rap para kumita ako. At ngayon, okay naman yung talent P ko sa battle rap. At the same time, hindi na ako nagsasabi kay Enigma na taasan mo to boss. Kasi yung longevity na naibigay ng flip top para sa akin ay sobra-sobra. Nakatungtong ako ng flip top dahil sa talento ko. Dalawang bagay yan. Kaya naging artista ako dahil napansin ako ni Coco Martin dahil sa talent ko at sa flip top. So isipin niyo 'yon. Hindi na pa nag-uusapan yung doon. Hindi ko na para banggitin magkano ba binibigay ng flip top sa akin. Yung mga bagay sa labas niyan, yung nabigay niya sa akin, higit 'yon. Tangina, napakalaki noon. Tulad ng sinasabi ko, tama rin yung sinabi ni Nico eh.
wag lang kayo mag-focus sa battle rap. Mag-isip kayo. Kung nandito na kayo sa flip top, kayo sa mga bago, kung nandito na kayo sa flip top, mag-isip kayo ng paraan paano kayo mapansin. Magpapansin kayo. Magpapansin kayo sa magandang paraan. Kasi ang hip hop, ito yung community niyan eh. Pero may mas malaking mundo pa sa labas ng hip hop community. Kaya nga mas pinili ko maging komedyante kasi ang market ko talaga bukod sa hip hop ay yung labas niyan. Dahil ang lawak niyan, ang daming anyari at dito yung masasarap nga pagkain sa hip hop. Pero putang ina, maraming pwedeng mabili sa labas niyan. Kaya kailangan makuha mo yung attention nila, wag lang to. Kaya mas pinili ko talaga mag-comedy, mag-costume kasi alam kong mapapansin ako sa labas ng hip hop at di ako nagkamali. Eto. Thank God. Kapag artista, ganun, nakapagpatayo ng bahay, kahit pa paano, nakakaipon, naalaman ko ng ibang kitaan. Anyway, itong sinasabi ni Nico, ibang side niya yan eh, alam mo yan. Meron siyang gustong sabihin dyan na feeling ko nakatulong talaga para tumaas yung talent fee ng mga rapper ngayon sa battle rap. Pwede anong napala mo sa kakasilip sa buhay na meron ako. Malamang nakita mo na naman lahat ng bagay na wala sa'yo. Tulad ng malaking bahay, diplomang totoo, nag-uumapaw na kaginhawaan at higit sa lahat, pamilyang buo. Tangina. Yun ay tinik sa iyong lalamunan, bigat sa iyong dibdib. Nakadatingin mo sa aking buhay, iyong mas pipiliing pumikit. Sapagkat sa iyong kada silip, madadama mo lamang ay inggit at panliliit na siyang nagiging dahilan kung ba't sa iyong sarili nawawalan ka ng bilib. Sakit na ba yun? Ay. Napapaano siya, di ba? Napapadighay. Kasi ang bigat talaga nung ano eh. Ang hirap kaya niyan, may dinadala kang ganyang kabigat na negative energy sa katawan mo. Ang bigat niyan, tangina, sa totoo lang. Kaya masarap maging komedyante sa battle rap lang, magaan lang eh. Overtime na daw eh. Ayaw na ni Arik marinig. May masakit pa naman sana akong sasabihin, kaso... Go. Sige, go daw. Putang ina mo. Gago. Mismo si Arik nasaktan. Gago. Gago po. Ano na? Ano na ba yung sasabihin ko? Hey, nako. Ay lang, dalawang round na yung overtime ni Nico, no? Pero interesting siya pakinggan. Pero hindi na siya para kay Poison. Okay na yun! Flip top, I'm done! Paalam sa lahat. Masyado nang mababa ang amat sa akin ng battle rap, kaya akata out. Sa wakas, sa utak ko wala ng hassle. Siguro babalik na lang ako ulit kapag si Enigma na yung kabattle. Ang lakas ng market ni Nico eh, no? Medyo mahaba yung round 2 at 3 ni Nico. Hindi siya para kay Poison, literal. Pero interesting siya pakinggan kasi nga, alam mo naman marami mga Pinoy dito. Mahilig sa mga ganyan issue, chismis. Lahat pakinggan natin. Sa totoo lang, na-depress talaga ako. Lahat ng pasakit at pagkabigo, palagi kong dinadama. At halos ilang taon ko na din tong dinadala, laging sablay. Di ko maabot ekspektasyon ng pamilya ko. Paano ko sasabihing laban lang kung kalaban ko pati ako? Nagpipigil damdamin kong walang nais maibulgar. Halos naglaho ang lahat maging mga naipundar. Ang daming bashers. Ang daming may ayaw sa paligid. Lumiliit yung mundo ko dahil ang dami yung makitig. Walang mga bilib kahit nakailang baitang nako. Ba't ang daming animal at hayop na pakitang tao? Parang kinakantot ng malas. Tang ina, kaumay to. Iniwan pa ako ng pinaka-importanting tao sa buhay ko. Gusto ko na sanang tapusin to at ang lahat ay itapon. Kaso parang wala nang magandang bukas sa sobrang pangit ng kahapon. Eto, yung mga sinasabi naman ni Poison dito, hindi rin naman patungkol kay Nico. Parang self-drama, no? Na hindi ko siya magawang puntusan. Pero maganda rin siya pakinggan. Pero maraming salamat, Bayaw Pistol. Nagawa kong huminahon
Kung di mo ako sinagip sa pagkalunod, malamang wala ako sa ahon. Real talk, putang ina mo. Kaya nabalitaan ko yan, ha. Sige, kwento ko. Bakit? ayaw ni Poison. Ayaw nyo. 3GS nakaharap mo o ano? Di ba malaking karma to sa'yo? Sa paghiling na mamatay anak ni Shernan, ang namatay yung lola mo. Paiyak-iyak ka pa, tang ina. Ayun, oo, nasabi ko na rin to. Ayun nga, alam naman na to ng lahat. Marami na siguro nakapanood doon yung issue namin ni Nico, no? May mga nakakaalam din sa loob ng flip top niyan. Marami rin. Pagluluksa ba ginagawa niyan? Kung deep inside masaya siya dahil siya ay pinamanahan. Tapos ano? Kinalimutan ng lahat maging mga kabarkada. Akala niya tuloy-tuloy na kanyang pag-arangkada. Itsapwera na lahat maging si mama at papa at na-recall niya lang nung siya ay naubusan ng mana. Damn. Nagnegosyo, nalugi. Nagsugal at natalo. Ng babae, nahuli. Mautal-utal pa si gago. Pinalitan ka pagkatapos, hiwalayan at mapahiya. Binalikan ka pagkatapos, gantihan at mga liwa. Kaya wala ka ng tiwala sa lahat, ngunit paano ka gaganti? Tanging dubi na lang ang iyong nanatiling kakampi. Hindi ako tutol sa marijuana. Hindi ako kumukontra. Pero anong silbi ng pagiging sabog kung mag-isa ka lang bumobomba? Tangina! Ito ang scientific explanation. Totoong nakakagamot siya ng anxiety at depression. Pero kung palaging gagawin mo to ng mag-isa, ito'y nagdudulot ng pagkapraning at hallucination. Walang ibang sumasakay. Solo flight ka sa trip mo, kaya lalong nalululong. Paano mo nasabing nakatakas ka sa problema kung palagi kang nagkukulong? May sira na utak mo, tapos feeling mo gumagana. Oo, laughter is the best medicine, pero hindi normal kung mag-isa ka lang tumatawa. Damn. At ang sayang dinadama ay naging sayang na pala. Inaakala mong gamot ay siya pa ang nagpalala. Habang buhay kang lugmok sa ginhawang panandalian. Dahil marami kang panggamit, wala ka namang paggagamitan. Pero sige, ituloy natin ang buhay kung sinong magtatagal sa atin. Parehas lang tayong may pinagdaanan pero maraming nagmamahal sa akin. Sa madaling salita, na-depress ako sa dahilang napabayaan ko ang kapakanan ko, samantalang ikaw ay na-depress ng dahil sa kagagawan mo. Huwag mo na akong questionin. Game over na sa larong to. Psychologist ka, diba? Pwes, alam mo lahat ng sagot sa tanong mo. Nice. Sports. Sa pagkakataong to, round 3, mas ibibigay ko yung lalo yung kalahati ni Poison kasi, ayun, rap at para kay Nico. Yung round 3 kasi ni Nico, meron siyang ginamit niya yung battle rap para meron siyang mensahe na gustong iparating. So, hindi para manalo. No? Ginawa ni Nico tong battle niya rito, may gusto siyang mensahe. Hindi niya hangad manalo, pero may gusto siyang sabihin. Kaya, 2, lamang ng slide, Nico, si Poison, round 3, Poison, kaya binoto ko, Poison. At iyon ay pananaw ko lang naman. Pero ayun, sa ngayon, hindi pa kami nagkikita ni Nico, pero parang nagbabatean na rin kami sa social media. Sana magkita kami. At yun, ayun, abangan nyo. Di na ako nakabate sa gitna, no? Pero shout out, watching from Thailand, Boss Biko Official, shout out sa inyo. Idol from Nueva Ecija. Lagyan nyo na pangalan, hindi ko maalam kung sino babatiin ko. Pa-shoutout idol kita, pero yung mga pinagagawa mo for the views na lang, nakakamiss yung dating content mo. Hindi ako makapag-content na ng iba, lalo yung mga reaction video, kasi may mga claim Tapos yung mga daily life na alam mo yun, bawal i-vlog yung trabaho sa Batang Yapo Nagbibigay ako ng clips lang, pero bawal kasi Kaya ayun, dito muna, pagtiyaga mo na to, please. Pa-shout out Albenture TV from Iwate, Japan. Lagi ako nakaabang sa review mo. Solid idol. Thank you pare. Shout out Cherna, next video watching here in Hungary, Europe. Hungary. Gusto mong puto. Hungary, Europe. Roland Abarquez. Palagyan po sa comment na pangalan, please. Dito share na pa-shout out kay J. Elo, birthday niya sa April 25. Oy! Happy birthday, pati sa tatlo yung kong anak na si Anderson, Ernesto, John Lance.
Shout out, next video, palagi ako nanonood sa'yo habang nagmamaneho, idol. Jasen Official 9386. Puta, hindi ka. Lagyan nyo na pangalan sa comment, please. At ayun. Pa-shoutout, idol, next video. Lagi ako nanonood sa reaction video mo, idol, lalo na about sa XB, lalo na Flo G's Casta. Nathaniel Villare. Bahala ka! Ayun, maraming salamat sa inyo lahat at tatapusin ko na itong video na to at ayun, sana na-enjoy nyo. Kita-kits sa susunod na video. Peace out!